Ako Lin Wangxing, na may kakayahang manghula babaeng taga-bukid. Sa loob ng 1 minuto, dito guguho ang bundok hinto. Hinto agad, hinto, hindi pwedeng dumaan sa unahan. Binibini, anong ginagawa mo? Bakit mo hinaharang ang sasakyan ko? May dumi ng baka sa unahan. Hindi makakadaan ang sasakyan mo. Dumi ng baka? Ang sasakyan ko, matatakot ba sa dumi ng baka? Sadyang nanggugulo ka ba dito? Hindi ko naman masasabi na. Dahil alam ko naguguho ang bundok sa unahan kaya hindi ko siya pinadaan. Paano kung siya ay tulad ng mga taga-bayan na ako ay masamang palatandaan? Hindi ako sadyang nanggugulo. Kukunin ko lang ang mga dumi ng baka para ibenta. Kung dumaan ka masisira ang mga ito. Manggolekta ng dumi ng baka para ibenta? Anong panahon na ba ito? May ganyan pa bang kabuhayan? Diyos ko, Buti na lang nakaabot tayo. kung nakaraan ay dumaan tayo, ang hindi magandang mangyayari. Sa totoo lang, hindi ko talaga kukunin ang dumi ng baka. Nahulaan ko na dito guguho ang bundok na takot ako na may masamang mangyari sa iyo kaya hininto ko ang sasakyan mo. Marunong kang manghula? Kahit na iniligtas mo ang buhay ko. Tingsen, pumunta ka agad sa labas ng nayon ng Lin. Bilisan mo. May importante akong sasabihin sa iyo. Tingsen, andito ako. Lola, ano po? Bakit po ako agad pinaluwas? Ang babaeng ito ay nagligtas sa akin. Ang pangalan niya ay Lin Wangqing. Nagdesisyon na ako, ikaw, pakasalan mo siya. Lola, anong panahon na ba ito? Ginagawa ninyo ito parang pinapakasal ng emperador. Napakalabis naman. Hindi bagay. Talagang hindi bagay. Isang babaeng taga-bukid lang ako. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Anong babaeng taga-bukid? Gusto ko ang babaeng taga-bukid. Ang babaeng taga-bukid ay simple at masipag. Si Cinderella ay nagkaroon din ng pagkakataon. Hay, Tingsen. Hayaan mo lang si Lola na magpaka-emperador. Sundin mo lang. Lin Wangqing, nandito ka na naman nagpapahiya. Talagang masamang palatandaan. Umuwi na tayo, tara. Ikaw, walang hiya kang bata. Ano na naman ang sinasabi mo kanina? Bakit mo iniligtas ang matandang babae mula sa lungsod? Tara, Tingsen, pumunta na tayo doon para tingnan. Huwag hayaang maapi ang batang babae. Hindi ako nagsisinungaling. Nakita ko yung matandang babae. Nababagsakan ng lupa mula sa burol at mamamatay. Iniligtas ko siya. Si, kung may kakayahan ka, gagamitin ko na lang. Hindi ba kaya mong makita ang mangyayari? Tulungan mo akong malaman. Kailan ba ako makakapasok sa Gu Corporation? Kung hindi talaga kaya, gumamit ka ng paraan para makapasok ako. Hindi pwede. Ang pagpasok sa trabaho ay nakadepende sa kakayahan. Hindi kita matutulungan. Masamang bituin ka. Ako ang iyong pinsan. Kung hindi kita pinatira noon, matagal ka nang namatay sa gutom sa lansangan. Pinapahalagahan ko ang iyong kakayahan para tulungan mo ang pamilya. Tapos tatanggi ka pa sa akin? Kahit pinatira mo ako, hindi ako gagawa ng masama. Siya. Lumakas na ang loob mo, di ba? Hindi mo ako tutulungan, di ba? Ngayon din, lumabas ka. Huwag kang kumain ng libre sa bahay ko. Bakit ganyan ang trato mo sa bata? Gumawa siya ng mabuti. Kung hindi mo iyon ipinagmamalaki, okay lang. Pero palalabasin mo pa siya? Pamilya naming iyan. Sa iyong isang tagalabas, walang kinalaman. Anak, pakasalan mo si Tingsen. Kapag kasal na kayo, magkakaroon ka na ng sarili mong tahanan. Hindi mo na kailangang magdusa ng ganitong pagtrato. Magpakasal? Masyadong padalos-dalos ito. Hindi pa dalos-dalos. Iniligtas mo ako. Naniniwala ako sa'yo. Pakasalan mo si Tingsen. Sisiguraduhin kong hindi ka aapiin. Kung hindi ko gagamitin ang kakayahang makita ang mangyayari para tulungan si Lindsay, palalabasin ako ng pinto. Pero ayaw kong tulungan si Lindsay. Kahit saan ay tahanan.
Si, pumapayag ako. Si, Lola, bakit ka gumagawa ng desisyon ng basta-basta? Pinaghihinalaan ko na may iba siyang pakay. Gusto niyang umangat sa pamamagitan ng kasal. ano ang alam mo? Si Wanshing ay mabait na babae. Kahit para kay Lola, sundin mo ha? Siya, pumapayag ako. Pero hindi ako komportable dito. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Pumunta na tayo sa civil registry para kumuha ng marriage certificate. Halika, tingin sa camera ang bagong kasal. 3, 2, 1, ngiti. Hindi ko inaasahan. Kakalayas lang sa bahay. Tapos biglang nagpakasal sa isang estranghero. Lola, Tara, uuwi na tayo. Ihatid kita. Wanshing, ito ang pamana naming pamilya Lu. Ngayon ibibigay ko sa iyo. hindi Lola. Napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Ako at si Tingshan ay. Anong mahal-mahal? Ikaw na ang manugang naming pamilya Lu. Ito dapat ay sa iyo. Pero, isang probinsyana lang ako. Magsuot ng ganito kamahal. Hindi bagay. Ay naku, Huwag ka na mag-alala sa pulseras. Magpalit ka na ng damit. Magpalit ng damit? Sa tingin ko, maganda naman itong damit. Masyadong makipot ang gown. Ipinaayos ni Lola para sa'yo. Huwag mo siyang biguin. Ang ganda ng pulseras na iyan. Talaga namang galing sa mayayaman. paano ka nakapasok? Wala ka dapat dito. Si Wanqing ay miyembro ng pamilya namin. Nag-asawa siya dito. Bawal bang tumingin? At saka, ang kakayahan niyang manghula. Ako ang unang nakatuklas noon. Nakalimutan mo na ba, noong una, kung paano mo siya pinalayas? Ngayon, gusto mong makinabang. Wala kang pagkakataon. Pamilya namin iyan. Yumaman na siya ngayon. Hindi naman niya pwedeng pabayaan ang pamilya. Asistong, palayasin siya. Bawal siyang pumasok sa bahay ng pamilya Lu. Mr. Lu, hindi mo to pwedeng gawin. Si Lin Wanqing. Naku, ang ganda-ganda. Ang ating si Wanqing. Talagang isang tipikal na magandang babae. Kahit maganda, ano naman? Probinsyana pa rin. Ano sa tingin mo, Tingshen? Tama ba ang sinabi ko? Ikaw at si Wanqing, bagay na bagay. Okay lang. Tingnan mo ang katawan na ito. Kaysa sa mga dalagang may lahi, mas nakakatawag pansin. Lola, ang pulseras na ito ay pamana ng pamilya Lu. Kailangan nating mabawi. Ikaw talaga, anak. Ang bagay na ibinigay na hindi na pwedeng bawiin. Ang pulseras na ito ay may espesyal na kahulugan. Hayaan mo munang itago ko. Pag-usapan natin mamaya. Ayos lang, Lola. Dahil pamana ito, dapat itong ingatan. Ibalik ko sa iyo. Sa totoo lang, sa tingin ko rin, napakahalaga, nakakahiya tanggapin. Hindi ka nagdalawang isip. Pero mayroon akong maliit na kahilingan. Gusto kong sabihin sa iyo. May motibo talaga siya. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Hindi, wala akong gustong bagay at hindi rin pera. Gusto ko lang maghanap ng trabaho na makakapagsustento. Mas magaan ang loob ko kapag ako mismo kumikita. Ano? Trabaho pala. Siya, ipapaayos ko sa kanila para sa'yo. Bakit dahil lang sa isang salita niya, may trabaho na siya? Bakit? Dahil kumikita siya sa sarili niya, hindi kayo karapat-dapat. Assistant, ihatid mo siya palabas. Lin Wanqing, teka lang, maghintay ka. Hindi ko pa natatapos kanina. Bukas, mag-report ka sa logistics department. Magsisimula kang janitor. Ang tagal mo magpunas? Hindi pa ba malinis? Hindi mo kaya itong maliit na trabaho? Ayaw mo na bang magtrabaho? 3 beses ko nang pinunasan. Kung hindi ka kontento,
Pupunasan ko uli. Nagse-cellphone ka pa sa oras ng trabaho. Mukhang gusto mong bawasan ang sahod mo. Ikaw, paano mo nakuha ang numero ni Boss Lou? Liu Tingsan ay ang presidente. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Masyadong maluwag ang trabaho mo yata. Anong Lu Tingshan? Baka namesake lang yan. Ordinaryo lang. Hindi ako matatakot. Tigil mo na ang pagtulala. Linisin mo ng maigi ang lugar na ito. Walang kahit isang butil ng alikabok. Sige, Ginoo. Lilinisin ko po ito. Hindi ito aabala. Ginoo, nalinis ko na po. Patingnan mo po. Malinis. Tingnan mo. Puro basura ito. Ito ang sinasabi mong malinis? Bulag ka ba? Nalinis ko na. Ikaw ang nagpabagsak nito. Hindi ko kasalanan. Ito ang logistics department. Kung sino ang sabihin kong mali, siya ang mali. O linisin mo ito. O lumayas ka. Hindi ko kasalanan. Bakit ko aaminin? Hindi ako nanggugulo. Nagpapaliwanag lang ako. Sumasagot ka pa? Mukhang ayaw mo na sa trabaho mo? Umalis ka na? Tumigil. Ikaw na tagapamahala, inaapi mo ang empleyado. Tama ba yan? Sino ka? Sinasabi ko sa iyo, ito ang logistics department ng kumpanya. Hindi ka dapat nandito. Payo ko sa iyo, huwag kang makialam. Ako ang lola niya. Siya ang asawa ng apo ko. Bakit bawal akong makialam? Haha, isang cleaning staff lang siya. Nagpapanggap pa na may connection. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang makialam. Kung hindi, pati ikaw ay palalayasin. Lola, tama na. Huwag kang makipagtalo sa kanya. Lilinisin ko na lang ulit. Huwag kang matakot. Ngayon ka lang sumunod, huli na. O kaya, linisin mo ito. O lumayas ka. Sino ang pinalalayas mo? Sinong pinapalayas mo? Mga patakaran ng kumpanya, binaliwala mo lang, di ba? Basta-basta mo na lang, inaapi ang empleyado. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang? Amo Lu, hindi ko siya inaapi. Siya yung hindi seryoso sa trabaho. Kaya ko lang siya konting pinarusahan ng kaunti. Tingnan mo, Amo Lu. Gulo-gulo ang ginawa niya. Sinabihan ko lang siya. At sumagot pa siya. Ikaw naman ang sinasadyang manghassle. Nagsisinungaling ka pa rito. Matandang babae, tumahimik ka. Mawawalan ako ng trabaho. Kaya mo bang bayaran? I-report sa HR, si Bakinagad, tagapamahala, Wang ng logistics, huwag nang i-rehire. Amo Lu. Mali ako, Amo Lu. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Amo Lu. Amo Lu. Umuwi tayo. Pero may mga gamit pa ako. Hindi na kailangan bibili ako ng bago para sa'yo. Amo Lu. Amo Lu. Sabihin mo, Amo, sinunod ko ang utos mo at inimbestigahan. Si Lin Wangqing ay ulila na sa magulang mula bata. Lumaki siya sa bahay ng pinsan niyang babae. simple lang ang background niya. Baka sobra lang akong nag-iisip. May sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Tungkol sa kasal natin. Pwede bang itago muna natin? Ayokong magkaroon ng gulo. Pag-uusapan tayo. Itago? Natatakot kang malaman ng iba. Nakasal tayo. O may iba ka pang balak? Pasensya na. Kaysa sa inaakala ko, mas interesting pala. Minsan medyo cute pa nga. Bakit? Dalawang kumot? Ano? May problema ba?
Wala namang problema. Unang gabing magkatabi, pero hiwalay ang kama. Diyos ko! Ang kasal na ito, talagang padalos-dalos. Hiwalay pa ang mga kumot. Ayaw mo talaga makasama akong matulog? Matulog ng maayos. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Si, Tingshen, nagdala ako ng almusal para sa iyo. Lahat ng gusto mong kainin. Salamat sa pagpunta mo. sinabi niyang pumunta ako sa opisina niya. Bakit may ibang tao? Yan si Bai Weiwei, diba? Ang kababata ni Pangulo Lu. Balita ko, malapit na silang mag-engage. Oo nga, matagal na silang magkasundo. Tiyak na magpapakasal sila. Bahala na. Totoo naman, nagkataon lang na nagpakasal. Kapag nakaipon ako ng sapat na pera, makikipaghiwalay na ako sa kanya. Dahil sa iyo, nawalan ako ng trabaho. Itong utang na ito, kailangan kong bawiin. Miss Bai, may sasabihin ako sa iyo. Pero, huwag kang magalit. Sabihin mo na, may gagawin pa ako. Tungkol doon, ang cleaning staff na si Lin Wangxing. Palagi niyang pinagnanasaan si Mr. Lu. Kamakailan lang. Sadyang nasa tabi ni Mr. Lu para magpakitang tao. Ang kapal ng mukha niya. Naglakas loob siyang magnasa kay Tingshen. Haharapin ko siya ngayon. Miss Bai, gawin mo akong katarungan sa pagkakataong ito. Sinabi ko lang naman sa kanya ng ilang salita. Tinanggal ako ni Mr. Lu. Ngayon, huwag ka nang pumunta sa kainan. Papadalhan kita ng tanghalian sa pamamagitan ng assistant ko. Ihahatid sa opisina. Hindi na kailangan ng abala. Kaya ko namang kumain mag-isa. Ang ating kasal ay dapat low-key lang. Tingshen, sino ang kausap mo sa telepono? Kasal ka na? Wala kang pakialam sa mga bagay ko. Lumabas ka. Paanong wala akong pakialam? Magkasama tayong lumaki mula pagkabata. Paano ka nagpakasal sa iba? Sasabihin ko sa huling pagkakataon, umalis ka rito. Kung hindi, tatawag ako ng tao para paalisin ka. Mr. Lu, hindi ko sinasadya. Si Miss Bai, gusto niyang pumunta. Uy, Tingsha? Hindi ba nasa ibang bansa ka? Bumalik na ako sa bansa. Kuya, nabalitaan ko na kasal ka. Ang dapat na asawa mo ay si Ate Weiwei lang. Pupunta na ako para harapin ang babaeng iyon. Ay, ako. Mr. Lu, pasensya na. Alam ko na mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Ikaw si Lin Wangxing? Naglakas loob kang pakasalan ng kuya ko? Hindi mo ba tiningnan kung karapat-dapat ka? Legal na mag-asawa kami ng kuya mo. Hindi ikaw ang magsasabi kung karapat-dapat ako. Binibigyan kita ng 3 araw para makipaghiwalay sa kuya ko. Kung hindi kita pakikitunguhan ng mabuti. Ay, ngayon ay may saklay ka. Ang taas ng emosyon mo. Madali kang mahulog. Ayos ka lang ba? Kanina lang sinigawan kita. Bakit mo pa ako tinutulungan? Tinutulungan kita dahil sa kalooban ko. Hindi dahil sa sinabi mo walang kinalaman. Weiwei, bakit ka nandito? Saan galing ang pulubi na ito? Huwag mo akong hawakan. Madudumihan ang damit ko. Kaya mo bang bayaran?
Hindi niya sinasadya. Hindi mo kailangang maging bastos. Dapat humingi ka ng tawad. Hindi na kailangan mang-insulto. Wala ka dito. Wala kang karapatan, isang janitor lang. Hindi mo ba alam kung sino ka? Weiwei, paano mo nasabi iyon sa akin? Ngayon ko lang nalaman na ganito ka pala. Lin Wangqing, umalis na tayo. Huwag mo na patulan ang ganyang tao. Lin Wangqing. Ikaw iyong ang janitor na naghahabol kay Tingshen. Tingnan mo naman ang sarili mo. Karapat-dapat ka ba sa kanya? Tumigil ka sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Sa tingin ko, mas karapat-dapat siya kaysa sa iyo. Naiinggit ka lang. Wala kang karapatan, pulubi turuan ako. Tumahimik ka. Anong ginagawa ninyo? Tigilan nyo iyan? Ano ang ginagawa ninyo? Tumigil ka. Kuya, dumating ka na sa wakas. Hindi lang niya ako ininsulto. Sinabi pa niya, napulubi ako. Siya pala ay ang kapatid na babae ni Lu Tingshen. Ang mga personalidad ng dalawa ay talagang kabaligtaran. Tingshen, hindi ko alam na kapatid mo siya. Hindi ko pa siya nakita dati. Tingsiya, pasensya na. Wala akong kakayahan makilala. Dati, bawat taon sa ibang bansa, ang mga sulat na isinulat mo sa akin lahat ay iningatan ko ng maayos. Talagang nagustuhan ko. Huwag mo akong bulahin. Kahit hindi pa tayo nagkita, hindi mo dapat ako tawaging pulubi ng paulit-ulit. Sa tingin ko, hindi ito aksidente. Talagang wala kang pinag-aralan. Ako ang may kasalanan. Hindi ako dapat magsalita ng walang ingat. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Huwag mong seryosohin. Kuya, hindi lang niya ako ininsulto. Gusto pa niyang saktan si Lin Wangqing. Sinabi niya na si Lin Wangqing ay nagnanais sa iyo, kaya hindi siya karapat-dapat sa iyo. Si Lin Wangqing sa kumpanya ay hindi nasa ilalim ng anumang departamento. Sa akin lang siya. Walang sino man sa anumang dahilan ang maaaring mang-api o parusahan siya. Abisuhan ang HR department, si Bai Weiwei ay walang respeto sa alituntunin, nanlait sa kapwa. Ibaba siya mula vice-presidente patungong manager, ilipat sa basic department. Tingshen, hindi mo ako pwedeng gawin ito. Mula pagkabata, ang ating pagkakaibigan. Hindi ba ito mas mahalaga kaysa sa isang janitor? Ang pagkakaibigan ay hindi dahilan para parusahan ang empleyado ng basta-basta. Bai Weiwei, huwag mong gamitin ang pagkakaibigan bilang dahilan. Tama na. Huwag dahil sa akin maapektuhan ang kumpanya. Mabuti na alam niya ang kanyang pagkakamali. Bai Weiwei, kailangan kong sabihin sa iyo, ang tunay na pagkakakilanlan ni Lin Wangqing ay... Kailangan kong sabihin sa iyo, ang tunay na pagkakakilanlan ni Lin Wangqing ay... Oy! Kahit na ako ay nasa ilalim ni Administrator Lu, magiging seryoso ako sa paggawa ng aking tungkulin. Hindi ako magiging espesyal. Ayaw na ayaw mong malaman ng iba na kasal tayo? Tingshen, hindi ko talaga sinasadya. Siya ang nag-udyok kaya nangyari ito. Tama na. Sarili mong pagkakamali at sinisisi mo pa ang iba. Maging maayos ka. Lu Tingshen, mali ako. Hindi na ako magsasalita ng walang pahintulot at hindi na rin ako magsisisi sa iba. Ano iyon? Ginoong Lu, may problema. Sa harap ng kumpanya, maraming empleyado ang nagkakagulo dahil hindi sila masaya sa sistema ng benepisyo. Ang sistema ng benepisyo ng empleyado ng kumpanya ay may problema. Tiyak na may mga probisyon na hindi makatarungan. Kaya nagdulot ng kawalang kasiyahan. Agad na siyasatin ang butas sa sistema ng benepisyo. Tingnan ang mga probisyon para sa mga rank and file na empleyado. Iulat sa akin sa loob ng 30 minuto. Dati narinig ko kay Lola na si Lin Wangqing ay tila may kakayahang makita ang hinaharap. Dati narinig ko kay Lola. Mukhang si Lin Wangqing ay may kakayahang makita ang hinaharap. Paano mo nalaman na problema sa sistema ng benepisyo? Nagpapakaarte ka. Siya ay isang janitress. Ano ang alam niya sa patakaran ng kumpanya? Swerte lang, nahulaan niya. Sabihin. Mr. Lu, na-clear na. Ang mga empleyado sa departamento ni Bai Weiwei ay hindi nasisiyahan sa mga detalye ng benepisyo na kanyang ginawa. Kaya sila nanguna sa gulo. Tingshen,
Hindi ko alam na mangyayari ito. Aayusin ko agad. Pakitigil na lang ang pagbaba ng posisyon ko. Bago 9 ng umaga bukas. Ilagay ang bagong plano ng benepisyo sa aking mesa. Kung magkakaproblema ulit, hindi na lang demotion ang magiging parusa. Naiintindihan ko, gagawa ako ng plano agad. Sa kabila ng malaking insidente, hindi mo siya pinarusahan. Talagang gusto mo pa rin siya. Ngayon, salamat. Kung hindi dahil sa paalala mo, tiyak na magkakaroon ng malaking problema. Ngayon, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa paalala mo, tiyak na magkakaroon ng malaking problema. Walang anuman, madali lang iyon. Sige, magtatrabaho na ako. Ate, huwag kang mahiya. Pasensya na. Lin Wangking, ang dali mong mahiya. Lin Wanching, anong ginagawa mo dito? Bakit? Alam mo ba na mag-orient ako ngayon sa Lu Group, sadyang dumating ka para batiin ako? Nakita mo ba? Hindi ko kailangan ng mahina mong kakayahang manghula. Makakapasok din ako sa Lu Group. Tulad mo na ulila na walang magulang. Hindi ko kailangan ng walang kwenta mong kakayahang manghula. Makapasok pa rin ako sa Lu's Group. Katulad mo na ulilang walang kumakalinga. Walang pera, walang pinag-aralan. Ang tanging magagawa mo lang sa Lu's Group ay maging tagalinis na lang. Ate, pwede bang lumayo ka? May gagawin pa ako? Wala akong oras sa walang kwenta mong usapan. Gusto mong umalis? Sabihin mo ng malinaw. Hindi ka naman pumunta para makipagrelasyon. Ang pamilya naming Lin ay walang katulad mong kamag-anak na malas. Tumabi ka. Huwag mong harangan ang daan ko. Tinulak mo ako, Lin Wangxing. Tumigil ka. Kanina, nakita kitang nakikipagtalo kay Lin Wanqing. Ikaw ang pinsan niya. Sino ka ba? Ang bagay sa pagitan namin. Anong kinalaman mo? Ako ang tagapamahala ng kumpanyang ito. Kanina, narinig kitang sinabi siya ay isang ulila. Hindi lang ulila, isa pa siyang malas. Mula pagkabata, sinamahan siya ng malas. Kung sino ang lumapit sa kanya, iyon ang sasapitin ng malas. Isang walang background na malas. At naglakas loob na mag-ambisyon kay Ting Shen. Talagang hindi mo alam ang iyong kakayahan. Isa siyang malas na tao. Simula bata, laging sinasamahan ng malas. Sinong makakasama siya? Malas. Wala palang backer na malas. Nag-aakala kang karapat-dapat ka kay Ting Shen. Sobra kang magmarunong. Sa palagay ko, hindi mo rin siya gusto. Kung matutulungan mo ako, napaalisin siya sa kumpanyang ito. Itataas kita bilang tagapamahala ng departamento. Salamat, tagapamahala. Gagalingan ko. Ano ang ginagawa mo, Lindsay? Ano bang ginawa ko? Hindi ako ang nagta-target sa'yo. Ikaw mismo ay malas. Eto, parusa ito mula sa langit. Malas. Hindi basta-basta masasabi yan. Sobrang sakit. Baka may maling pagkakaintindihan. Sino bang ipinanganak na malas? Maniwala kayo sa akin. Noong nasa bahay siya, madalas may masasamang pangyayari. Nasisira ang mga bagay ng walang dahilan. Maging ang aking pamilya ay madalas na aaksidente. Nagkataon lang ba iyon? Kahit ang aking pamilya ay madalas ding naaapektuhan. Sadyang nagkataon lang ba? Bakit napakakakaiba? Hindi nagkataon. Ang mga malas na ito ay laging sumusunod sa kanya. Hanggang umalis siya sa pamilya Lin, saka lang naging maayos ang aming pamilya. Siya talaga ang malas na tao. Kung totoo nga iyan, nakakatakot naman. Sana hindi niya kami madamay. Palayasin na natin siya. Ayaw naming madamay. Ingat, babagsak ang ilaw. Umiwas kayo. Tingnan ninyo, sabi ko na nga ba siya ang malas? Kung nasaan siya doon may mangyayaring masama. Diyos ko, siya talaga ang may masamang bibig. Si Lin Wangqing ang malas tayo ng magsama-sama at palayasin siya sa kumpanya.
Palayasin. Palayasin. Lumabas. Hindi ganoon. Lumabas? Lumabas? Sino ang mga has na paalisin siya? Lumabas? Lumabas? Sino ang may lakas ng loob na paalisin siya sa kumpanya? Ting Shen, dumating ka na sa wakas. Inaasikaso ko na para sa'yo. Ang problema sa kumpanya. Si Lin Wanqing ay isang salot. Kung iiwan siya, magiging problema sa bandang huli. Nasaktan ka ba niya kanina? May sugat ka ba? Ayos lang ako. Pero lahat ay nagkakamali sa akin. Simula ngayon, sino man ang magsabi sa kumpanya na si Lin Wanqing ay malas o masamang bibig, ay ituturing na paglabag sa alituntunin. Ang malala, sisibakin agad. Tingshan, bakit mo pa siya pinapaboran? Ang pagbagsak ng chandelier kanina ay isang katotohanan. Siya talaga ang nagdadala ng malas. Tapos na ba ang trabaho mo? Kung walang ginagawa, binibigyan mo ng problema ang mga tauhan mo. Ganyan ba ang trabaho ng tagapamahala? Sa susunod, kung makita kita na ginugulo si Lin Wanqing, hindi lang tagapamahala. Kahit ordinaryong empleyado, hindi ka na magiging. Sa susunod, kung makita ko ulit na ginugulo mo si Lin Wanqing, huwag mo nang asamin na maging manager kahit ordinary empleyado, mawawala ka. Ikaw kanina, ganyan sila ba ay makakapansin sa relasyon natin? Bakit? Ang pangit ko ba para ipalabas? Kahit na may relasyon tayo, ayaw mong malaman nila? May gagawin pa ako. Uuna na ako. Ako ba ay masyadong nagmamadali? Ganito ba siya kumalaban sa akin? Hoy, ate, bumalik ka na. Ate, may itatanong ako sa'yo. Noong huli mong pasok sa opisina, nakipaghalikan ka ba sa kuya ko? Hindi. Malamang hindi niya ako gusto. Sandali lang ang kanyang interes. Imposible. Iba ang trato ng kuya ko sa'yo, alam mo yan. Oy, ate teka. Kuya, anong nangyari? Tinulungan na kita ng ganito. Hindi ka pa rin nakahalik. Ang wala kang kwenta. Baka iniisip ni Lin Wanqing na, hindi pa tayo handa. Hindi ko siya pwedeng pilitin. Kuya, makinig ka lang sa akin. Ang babae mahilig sa ganito. Pinapahalagahan ng emotional value. At saka, ano ang gagawin ko? Alagaan mo siya, gumastos ka para sa kanya, bilhan mo siya ng mga bagay-bagay. Araw-araw, ipakita mo ang pagmamalasakit. Tapos, ano ang dapat gawin? Lambingin mo siya ng husto. Gumastos ka para bilhan siya ng mga bagay. Alagaan mo siya araw-araw. Ganito, yung puso ng misis mo, madali lang yan. Siya, susubukan ko bukas. Ito? Mga damit na ito? Para sa akin lahat? Aba, oo. Maaga pa lang. Pinadala na. Ganyan dapat ang mag-asawa. Magmahalan. Ha ha ha. Para lang pala magpakitang tao kay Lola. Akala ko pa naman, Huwag kang matulala. Pagkatapos ng almusal, ihahatid kita sa trabaho. Huwag kang mahuli. si, Suyuehua. Ang galing mo pumili ng mapapangasawa ng apo. Napakagaling. bilisan mo. Baka may makakita sa atin.
Legal naman tayong mag-asawa. Ano bang masama? Anong alam mo? Ito ang misteryo ko bilang asawa ng CEO. Baka magkaroon ng problema kapag nahuli. Bakit ka natatakot? Ipahayag na lang natin. Nandito ako. Sinong magsasalita ng masama sa'yo? Huwag kang ganyan. Nasa harap tayo ng kumpanya. Baka may dumating. Wow. Ang galing! Sa wakas, nahuli ko si Lin Wangqing, ang ebidensya na inaakit niya si CEO Lu. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Lin Wangqing, gawin mo ang proposal na ito para sa akin. Lin Wangqing, tulungan mo akong gawin ang proposal na ito. Ibigay mo sa akin bago matapos ang trabaho. Trabaho mo yan. Gawin mo ang sarili mong gawain. Ano? Nakalimutan mo na ba? Natatakot ka ng sumulat? Nung nasa baryo ka pa dati, hindi ba lagi mong ginagawa yung mga bagay na yan? Akala ko ang galing-galing mo. Ngayon, ayaw mo nang gawin? Sa tingin mo ba bumaba ang level mo? O sa tingin mo hindi mo ako kayang pantayan? Kaya sumuko ka na lang? Wala akong panahon para sa'yo. Sayang lang ang oras. Huwag kang magyabang. Talaga? Tingnan mo ito. Sa tingin mo kung malaman ng buong kumpanya, ano ang mangyayari? Paano niya nakuha ang mga litrato? Kung ilalathala ang mga litratong ito, hindi na maitatago ang sikretong kasal. Tiyak na magkakaproblema tayo. Gagawin ko para sa'yo. Oy, Lin Wangqing. Nagpapanggap ka talaga dito eh. Nagsusulat ng proposal? Hindi mo naman talaga akala na ang basura mong sinusulat ay makakatulong sa kumpanya. Wala akong oras sa kalokohan mo. Huwag mo akong abalahin sa trabaho ko. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Hindi mo ba alam ang estado mo? At naglakas loob kang manligaw kay Ting Shen. Ang kinaiinisan niya ay ang mga tulad mo na baduy at mahirap na probinsyana. Payo ko sa'yo, kalimutan mo na yan. Tama ka sa lahat. Binibini? Tapos ka na ba? Pwede na ba akong umalis? Ang sakit ng ulo ko sa kakasalita mo. Hindi na ako makapagsulat. Gusto mong libre ang proposal ko? Hindi ganoon kadali. Gusto mong libreng makuha ang proposal ko? Hindi ganyan kadali. Lindsay, ito'y basta-basta lang sinulat. Para sa'yo ito. Hintayin mong mapahiya ka sa harap ng lahat. Si Wangqing ay marunong sumulat ng proposal? Bakit hindi ko naaalala? Itong proposal, malinaw, ang lohika. Nakakatawag pansin ang mga highlight. Napakahusay. Hindi gawa ng baguhan. Oh. Hindi ba si Wangqing ang sumulat nito? Bakit walang pirma? Lin Wangqing, tapos na ba ang proposal? Magsisimula na ang pulong. Tapos na. Lin Wangqing, tapos na ba ang proposal? Magsisimula na ang meeting. Tapos na. Tingnan mo kung gusto mo. Ganun pala. Nagtatrabaho lang pala ako para kay Bai Weiwei. Wala man lang sweldo. At pinagtatawanan pa nila ako. Tagapamahalabay, ito ang ginawa ko ng overtime. Tingnan mo kung magagamit mo. Sige, naintindihan ko. Huwag kang manggulo mamaya.
Oh, By Weiwei, ang inihanda mong proposal, ilabas mo. Ipakita mo sa lahat. Ano yon? Anong nangyayari? Hindi ito ang proposal na isinulat ko. Sino ang may pakana, pinakialaman ang dokumento ko? Mayroon akong isang proposal dito. Malinaw ang pagkakaayos. Maganda ang mga punto. Mahusay ang pagkakasulat. Pero, hindi ko alam kung kanino itong proposal, kung sino ang sumulat. Umamin na kayo, may premyo, 50,000 piso. Oo nga, ang galing. Paano naman si Guting Shen nakuha ang proposal na ito at ipinakita pa sa screen? Ito ang proposal ko. Ako ang sumulat nito magdamag. Yung kanina, pinakialaman. Sinungaling ka. Ito talaga ang proposal na sinulat ko. Ikaw? Ikaw ang nagbago ng file ko. Kahapon, nakita kitang nakaupo sa harap ng computer nagsusulat ng kung ano. Tiyak na ikaw, nung hindi ako nakatingin, palihim na pinalitan ang file ko. Ginoong Lu, huwag po kayong maniwala sa kanya. Kagabi, si Lin Wangqing ay kusang lumapit sa akin para humingi ng payo tungkol sa problema sa proposal. Mabuti ang aking intensyon. Ibinigay ko kay Ma'am Weiwei na ibinigay sa akin na USB ay pinahiram ko sa kanya para pag-aralan. Sino ang mag-aakala na lihim niya itong kinuha at pinalitan pa ang proposal? Ginoong Lu, ang taong ito na may masamang balak at mandaraya ay hindi dapat manatili sa kumpanya, nakakasira ng kapaligiran. Sabihin mo, ang proposal na ito, ikaw ba talaga ang sumulat? Ako ang sumulat. Masasabi ko ng buo ang proposal na ito, lahat ng proseso at detalye, pati ang mga alternatibong plano. Kasinungalingan. Yun ay mga nabanggit ko sa'yo. Wala kang katotohanan. Iyon ay mga na binanggit ko sa iyo. Hindi sa ulo mo lang. Kung sabi mo, ang proposal na ito, ikaw ang magpaliwanag. Pwede ba? Bakit hindi? Ikaw talaga ang nagnakaw ng proposal ko. At akala mo pa, kunin ang credit ko. By Weiwei. Ngayon, kunin mo ang proposal na ito at ipaliwanag mo muli ang iyong ideya. Shen, mali ako. Nagkamali ako saglit, pinagawa ko sa staff ko ang proposal. Pero, ginawa ko ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Maniwala ka sa akin. Hindi ko inaasahan. Si Lin Ziyi ang naghanap kay Lin Wangqing para gawin iyan. Hindi ko intensyon na nakawin ang kanya. Shen, maniwala ka sa akin. Shen, Paano ko hindi alam? Napakahusay mong gumawa ng proposal. Noong nasa bahay ako dati, nagsanay ako ng kaunti. Hindi naman ako eksperto. Paano di ko alam? Ang galing mo sumulat ng proposal. Noong nasa bahay pa ako, nagsanay ako ng konti. Hindi naman eksperto. Huwag mong ibahin ang topic. Nasaan ang bonus ko? Mukhang pera. Huwag kang mag-alala. Ang 50,000 ito, siguradong sayo. 50,000? Gaano katagal akong naglinis bago ako kumita ng 50,000? Sulit na sulit. Bukod dun, maganda ang performance ni Lin Wangqing. Na-promote siya bilang tagapamahala ng kagawaran ng negosyo. Ano? Naging tagapamahala na ako ng kagawaran ng negosyo. Heng? Siya ay isang mahihirap na babae galing probinsya. Walang karanasan, walang kwalifikasyon. Kung gagawin mo ito, masisira ang kumpanya. Paano ko gagawin? Wala kang karapatang mangialam. Ang galing! Sa sarili ko, naging tagapamahala ako ng kagawaran ng negosyo. Na-promote ako. Ngayon, tagapamahala na ako ng proyekto. Na-promote ako. Ngayon, tagapamahala ng proyekto na ako. Hindi na ako yung may hawak na mop.
na sumusunod sa likod ng iba na tagalinis na nag-aayos ng gulo. Pero, Lutingsen, kung talagang gusto mo ako sana, hindi para pasayahin si Lola, hindi para magpakitang tao sa lahat. Ang pag-ibig ko. Sa iyong paningin, hindi ba ito halata? Lin Wanxing. Anong ginagawa mo? Ano yon? Asawa mo talaga ako. Yung legal na kasal. Mura ito. Sayang kung hindi. Lin Wanxing. Huwag ka nang magulo. Lasing ka. Lin Wanxing. Ano ang ginagawa mo? Ano ba? Ikaw talaga ang asawa ko. Yung may marriage certificate. Mura ito. Sayang kung hindi kunin. Lin Wanxing. Huwag kang magulo. Lasing ka na. Lin Wanxing. Huwag kang magulo. Lasing ka. Di ba ang tapang mo? Kagabi, hindi ba? Na-enjoy mo ang paghawak? Bakit? Gising na? At nahihiya ka na at gusto mo nang tumakas. Tigil, tigil, tigil. Huwag kang magsalita. Bitawan mo ako. Lin Wanxing. Maaga o huli, akin ka rin. Hindi ka makakatakas. Ikaw. Ikaw? Bakit ka nandito sa opisina ko? Ako ang bagong manager dito, Lin Wanxing. Wanxing. Ako si Kong Fanxing. Ngayon, mag-intern ako sa kumpanya ni Lu. Unang araw ko ngayon. Sabihin nga administrasyon, pinapunta ako sa'yo. Para i-coordinate ang trabaho. Naku. Hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Akala ko pagkatapos ng graduation. Hindi na kita makikita. Fanxing. Halos hindi na kita makilala. Bakit ka pumunta sa Lu Group para mag-intern? Umupo ka, umupo ka. Natatandaan ko pa noong high school, lahat ay nalinlang ng chismis na ako raw ay malas.
Noon, lahat umiiwas sa akin, takot makita ako. Ikaw lang ang gustong makipag-usap sa akin, at lagi mo akong pinoprotektahan. Tinanggal mo ang mga chismis para sa akin. Noong araw, iwas sila sa akin. Ayaw nila akong makita. Ikaw lang ang gustong makipag-usap sa akin, at lagi mo pa akong pinoprotektahan. Pinigilan mo ang mga chismis para sa akin. Maliit na bagay lang ito. Hindi naman ito dapat pag-usapan. Siyempre alam ko. Yung mga sinasabi nila. Gawa-gawa lang lahat yon. Ang ganda ng ugali mo. Hindi ka naman ganoon gaya ng sinasabi nila. Nakita ko kung paano kanila inaapi. Hindi ko na talaga kaya panoorin. Pagkatapos ng high school, nawala na tayo ng komunikasyon. Sa loob ng maraming taon, hindi ko alam kung saang universidad ka pumasok. Kung kamusta ang buhay mo. Matagal na panahon na. May nobya ka na ba? Ang ganda ng ugali mo. Siguradong sikat ka. Wala. Wala akong naging relasyon. Oh. Wanching. Sa totoo lang, sa mga nakaraang taon, hindi kita nakalimutan. Palagi kitang iniisip sa puso ko. Hindi. Fangsing, hindi ko ito matatanggap. Kakapasok mo lang sa loose group. Tiyak na hindi mataas ang sweldo mo. Noong bagong trabaho, malaki ang gastos. Huwag mo nang gastusin ang pera para sa akin. Hindi ito pag-aaksaya ng pera. Halika. Eto, espesyal kong inihanda para sa iyo. Isipin mo na lang na, pagpupugay ko sa iyo sa mga nakaraang taon, na nag-iisa kang nagsusumikap, at laging matatag. Sana rin ang pulseras na ito ay makasama ka ng maayos. Alagaan mo ang sarili mo. Salamat. Lin Wanxing, ikaw nga ay isang babaeng malandi? Kakagamit mo lang kay Mr. Lu para umangat, ay nakikipag-flirt ka na sa iba. Teka lang, pupunta ako ngayon para kunin ang mga litrato at ipapadala kay Ting Shen. Para makita niya kung anong klaseng tao ka talaga. Ting Shen, tingnan mo. Ito si Lin Wanxing ang ginagawa niya ng palihim. Nasa harap mo na ang ebidensya, maniniwala ka pa ba sa kanya? Si Lin Wanxing sa iyo hindi naman tapat, pinapaasa kanya nilalandi ka at may iba pa siyang nilalandi nakikipag-flirt sa bagong intern. Ting Shen, ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo, hindi ka iiwan. Tama na, Bai Weiwei. Kung ano si Lin Wanxing hindi mo dapat pag-usapan. Lumabas ka. Alamin ang bagong intern ano ang relasyon kay Lin Wanxing. Si Amo Lu. Nasuri na. Magkasama sila noong high school. Maganda ang relasyon. Alamin mong mabuti lahat tungkol sa intern na ito, walang dapat makaligtaan. Na-check na magkaklase sila noong high school. Okay naman ang samahan nila. Alamin mo ng malinaw, lahat ng detalye ng intern na ito, wala kang dapat makaligtaan. Sige, Amo Lu, aalamin ko na agad. Hindi mo isinuot ang minanang pulseras ng pamilya Lu. Binigyan siya ng pulseras ng iba, mukhang masaya siya. Tingsen, nangako kang sasamahan si Lola ngayon para magpatingin sa doktor. Pinapunta mo pa si Lola rito. Lola, alam mo ba kung nasaan si Lin Wanxing? Nasa bago niyang opisina. Nakikipagkwentuhan at tumatawa sa isang lalaki. Baka bagong empleyado ito. Ting Shen, ang hirap hanapin ang napili ni Lola na magiging asawa ng apo. Huwag mong hayaang maagaw siya ng iba. Huwag kang mag-alala, Lola. Hintayin mo ako sa opisina. Babalik ako agad. Ikaw talaga, anak. Puro si Wanxing ang nasa mata mo. Sige, hihintayin kita dito.
Huwag mo naman siyang inisin. Fangking, matagal na tayong hindi nagkita, ngayong umaga. Baka sa opisina ko na lang magpahinga ka. Matagal na tayong hindi nagkita. Siguradong marami pa tayong sasabihin. Hindi pa, tapos, ang usapan. Sige, Wangsing. Nakaupo dito at nag-uusap. Para bang talagang bumalik noong high school tayo? Oo nga, naalala ko noong high school ka, laging sinasabi sa akin. Gagawa ka raw ng malaking proyekto, magiging tagapamahala. Ngayon natupad ko na ang kalahati ng pangarap mo. Naging tagapamahala na ako. Ang galing mo talaga. Noong high school ipinakita mo na ang pambihirang talento. Wala lang pumapansin. Sige na, huwag mo na akong purihin. Kapag pinuri mo pa ako, mahihiya na ako. Tagapamahala, Lin. May importanteng bagay akong dapat pag-usapan sa iyo. Ang iba lumabas muna. Amo Lu, Hindi mas mayaman sa akin. Hindi mas gwapo. Hindi rin mas matangkad. Ang pinakamaganda, mas bata lang ng konti. Walang dapat katakutan. Lumabas ka muna. Hindi rin siya mas mataas sa akin. Siguro, mas bata lang siya ng kaunti kaysa sa akin. Hindi talaga dapat katakutan. Lumabas ka muna. Ang pinag-uusapan namin ni Manager Lin ay hindi para sa iyo, intern. pero hindi pa kami tapos mag-usap ni Wanxing. Oo. Ano bang importante na hindi na lang sa hapon pag-usapan? Ako at si Fangxing, matagal kaming hindi nagkita. Marami pa kaming hindi nasasabi. Sinabi kong lumabas ka muna. Sige, Bossing Lu. Oy, sa totoo lang, walang naman talagang importanteng bagay na pag-uusapan. Bakit mo pinapalabas si Fangxing ng ganoon kabilis? Anong kailangan mo? Fangxing. Ang sweet naman ng tawag mo. Hindi mo naman ako tinatawag na Ting Shen. Fangxing. Ang tawag mo ay parang magiliw. Hindi mo pa ako tinatawag na Ting Shen. Ay, bakit mo hinuhubad ang pulseras ko? Ito ay bigay sa akin ni Fangxing. Ikaw ang asawa ng CEO. Ang mga bagay na ito ay hindi bagay sa iyong personalidad. Ito ay regalo sa akin ni Fangxing. Bakit mo inaagaw ang pulseras ko? Ibinalik mo sa akin agad. Ito ay espesyal na ipinagbilin ni Lola na ibigay sa'yo. Ang pulseras na jade na ito ay may magandang kalidad. At maganda ang simbolismo. Hindi tulad ng plastic na pink na pulseras na ibinigay ng intern mas maganda, di ba? Pero, hindi ba ito ay pamana ng pamilya niyong Lu na ipinasa mula sa mga ninuno? Sinabi mo dati na hindi ito dapat ibigay sa mga hindi miyembro ng pamilya. Bakit mo ngayon inilabas? Ang sinabi ko ay, hindi ito maaaring basta ibigay sa iba. Ibang tao ka ba? Ikaw ang manugang na babae ng pamilya Lu, kaya dapat mong isuot ito. Iyon din ay ikaw na ikaw mismo ang nagtanggal. Ngayon ay ibibigay mo sa akin? Ayaw ko. Kahit maganda o hindi. Ikaw yan. Ikaw mismo ang nagtanggal. Ngayon ibibigay mo sa akin. Ayoko. Kahit maganda o hindi, ayos lang yan. Galing sa puso niya. Bilisan mo at ibalik sa akin. Ibalik mo sa akin. Hindi. Ibigay mo. Ay, siya. Tigilan mo na yan. Ang pulseras na ito, hindi lang ito pamana. Simbolo rin ito ng asawa ng pamilya Lu. Isinuot mo. Huwag mo nang basta-bastang hubarin. Ano man ang sabihin mo, itatago ko pa rin ang pulseras na ito. Nagawa ko na lahat. Ako mismo ang nagsuot sa kanya ng pamana na pulseras. Siya pa. Gusto pa rin niya ang mga pulseras na iyon. Gusto niya talaga? Ang regalo ba ni Kong Fangxing? Tingshen, naghihintay ako na pumunta ka sa ospital. Lola. Oh. Kung pag-ibig na hindi natupad. Tingshen, hinihintay pa kitang pumunta sa ospital. Lola. Kung ang pag-ibig na hindi makamit, yung dalawang tao,
Sa huli, magkakaroon ba ng magandang resulta? Ang bobo kong apo. Itong sinabi mo, para kay Wang Xing yan, di ba? Ikaw at siya ay hindi pa rin makamit ang pag-ibig? Ay naku, nagsalita ako ng hindi tama. Ay, ang Tingshen natin ay guwapo at steady. Ang pamilya ang edukasyon. Lahat ay mahusay. Kay Wang Xing ay lubos na mabuti, buong puso. Nakikita ng tao ang katotohanan. Paano hindi mararamdaman? Saan nanggagaling ang pag-ibig na hindi makamit? Tama nga. Si Kong Fanxing ay mas bata lang. Sa pamilya, sa kakayahan. Sa pagmamahal sa kanya, lahat ay hindi kayang pantayan ako. Malaon o huli, si Wang Xing ay makikita ang kabutihan ko. Lola, alam mo ba kung saan pumunta si Wang Xing? Kanina nang pumunta ako. Wala kang tatalo sa akin. Si Wang Xing ay tiyak na makikita ang aking kabutihan. Lola, alam mo ba kung saan nagpunta si Wang Xing? Oh, noong dumating ako kanina, pumunta siya sa opisina mo. Ngayon, baka kasama si Bai Weiwei nag-uusap sila. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong maging matyaga. Huwag kang magmukhang masama sa kanya pagdating mo. Baka matakot si Wang King. Pupunta ako. Pinapayuhan kita na maging maayos ka. Mag-ayos ka na ng maaga ng iyong mga gamit, handa nang umalis. Huwag mong hintayin na ako magsalita ng masama. Ano bang sinasabi mo? Walang anumang abiso ang kumpanya. Bakit ako dapat umalis? At saka, naabot ko ang performance ng proyekto at naging tagapamahala ng proyekto na ako. Tapos na ang mga papeles. Paano ako basta-basta aalis? Sa halip ikaw, ang mga proyektong kinuha mo kamakailan ay walang magandang senyales. Kung hindi ka pa rin makagawa ng resulta, ang tatanggalin ng kumpanya ay ikaw lamang. Paano mo ako kakausapin ng ganyan? Huwag mong isipin na dahil na-promote ka ay kaya mo nang gawin ang gusto mo. Sinasabi ko sa iyo, nalaman ko na palihim kang nakikipag-date sa bagong intern. At saka, naipadala ko na ang litrato ng pagiging malapit ninyo kay Tingshen. At saka, ipinadala ko na ang mga larawan ng pagiging close mo sa intern kay Tingshen. Ayaw na ayaw niya sa bastos. Hintayin mong matanggal ka. At ayusin mo na ang gamit mo para umalis sa kumpanya. Kaya pala kanina sa opisina, kakaiba ang ugali ni Lu Tingshen. Bigla na lang kinuha ang pulseras ko. At ang sama ng mukha niya, pinalabas si Fanxing. Namisled pala siya ng mga larawang ito. Ito ay normal na trabaho lang na binigyan mo ng masamang kahulugan at palihim na kinunan. Hindi ba ito ang pamana ng pamilya Lu? Ang kalidad? Ang disenyo? Bakit nasa iyo ito? Naku! Bakit pa si Bai Weiwei ang nakatuklas nito? Tina-target na niya ako. Kung susundin niya ang pulseras at mag-imbestiga, malalaman niya ang lihim naming kasal ni Lu Tingshen. Tingnan mo, ang pamana ng pamilya, mas mahalaga pa sa lahat para kay Tingshen. Ni ang kapatid niya ay hindi ito nahawakan, kaya paano niya ito ibibigay sa iyo? Habang hindi siya nakatingin, ninakaw mo ito. Kahit ang kapatid niyang babae ay hindi niya nahawakan. Bakit naman niya ibibigay sa'yo? Ikaw, habang hindi siya nakatingin, ninakaw mo ng palihim. Huwag mo akong bintang-bintang. Walang ebidensya. Hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan mo. Wala kang ebidensya. Tara, ngayon samahan mo akong kausapin si Tingshen. Tingnan natin kung ninakaw mo nga ang bagay na yan. Paano ka pa magdadahilan? Lin Wang Xing. Kuya Tingshen, dumating ka na sa wakas. Hindi mo dapat binigyan ng magandang trato si Lin Wanxing. Ninakaw niya ang pamana ng pamilya Lu na pulseras. Ang lakas ng loob niya. Ninakaw? Magsalita ka ng malinaw. Siyempre ninakaw. Kakita ko lang sa kamay niya ng sarili kong mga mata. Yung estilo, yung tela, yun ang pamana ng pamilya Lu na pulseras. Tingnan mo, ito ang pinakamagandang ebidensya. Ninakaw niya talaga ang pamana ng pamilya Lu na pulseras, at nangahas pa siyang makipagtalo sa akin. Si Lin Wanxing, kanina lang ay binaliktad ako, at sinabing binibintangan ko siya. Walang hiya. Ang pamana ng pamilya Lu na pulseras ay hindi basta-basta ipinapasa sa iba. Tanging mga pangunahing kamag-anak ng Lu ang makakahawak nito. Ang isang tulad ni Lin Wanxing, isang taong mapanlinlang. Ang pamana na pulseras ng pamilya Lu ay hindi basta-basta ipinapasa sa iba. Tanging ang mga malalapit na kamag-anak ng pamilya Lu lang ang makakakuha nito.
Si Lin Wanqing na tulad nito ay isang taong napakalalim ang isip para lang makalapit sa'yo. Kaya niyang gawin ang lahat. Kahit ang pagnakaw ng pamana na pulseras. Ano pa kaya ang hindi niya kayang gawin? Huwag mong hayaan na maloko ka niya. Bai Weiwei, sa tingin ko, kailangan mo talagang magpatingin sa doktor para sa utak mo. Kung ang pamana ng Pamilya Lu ay madaling nakawin ng ganito ang security system ng Pamilya Lu, ay talagang walang silbi, di ba? At saka, kahit na ninakaw ko nga ang pulseras, bakit ko pa kailangang magpakahirap makipag-agawan para maging manager ng proyekto? Diretso ko na lang na kunin ang pamana at ipagbili ito at mabubuhay ng walang alalahanin habang buhay. Wala na akong panahon para makipag-usap ng walang kwenta sa'yo. Napakalaki ng iyong loob. Tigilan mo na ang pagdadahilan at pagpapalito sa issue. Hindi ito ninakaw. Paano napunta sa'yo ang pulseras na ito? Wala kang maibigay na lohikal na paliwanag. Tama na, bye, wait. Paulit-ulit mo nilalait si Lin Wanqing at nagkakalat ng gulo. Akala mo ba ay hindi ko nakikita at naririnig at hahayaan lang kitang magulo? Ang pulseras na ito ay personal ko ibinigay sa kanya. Ang pangunahing proyekto na pinamunuan niya noong nakaraan ay matagumpay na natapos at nagdulot ng malaking kita sa kumpanya. Ito ang regalo ko sa kanya. Itong pulseras ako mismo ang nagbigay sa kanya. Noong nakaraang proyekto na siya ang nanguna naging matagumpay. Nagbigay ng malaking kita sa kumpanya. Ito ang regalo ko sa kanya, hindi ito pagnanakaw. Ako. At ikaw, kung hindi ka pa magseryoso sa trabaho at laging naninisi ng iba, nagkakalat ng chismis. Huwag mong sisihin ako kung ako ay walang awa. Susundin ko ang patakaran ng kumpanya. Ako. Lumabas. Lumabas ka agad sa opisina ko. Nakakatakot? Kanina akala ko yung lihim naming kasal, malalantad, na buti na lang dumating ka at tinulungan mo akong magpaliwanag. Kahit malantad pa, protektahan kita. Ay, hindi pwedeng ganon. Si Bai Weiwei ay sobrang gusto ka, buong puso siya para sa'yo. Kapag nalaman niyang kasal na tayo, ayon sa ugali niya, malamang gagawin niya akong punit-punit. Nandito ako. Kahit gaano siya katapang, hindi kanya magagalaw. Hindi ko hahayaang saktan kanya. Nandito ako. Kahit gaano siya kalakas ang loob, hindi siya mangahas na saktan ka. Hindi ko hahayaang saktan kanya. Eh di dahil nandito ka, kaya siya nagkakaroon ng lakas ng loob. Napaulit-ulit siyang pinagbintangan ako, sinasaktan ako. Aw, anong ibig mong sabihin? Sabihin mo. Ako ang nagpapabaya sa kanya. Pero gusto mo siya. Kaya kahit gaano siya karaming ginawang masama, gaano karaming problema ang idinulot, handang-handa kang sumalo sa kanya. Hindi mo talaga siya kayang pagalitan. Sinong nagsabing gusto ko siya? Saan mo naman nakita? Gusto mo talaga siya, di ba? Kuya, ate, biglang sumakit ang binti ko. Mas malala pa kaysa dati. Pakiramdam ko ngayon hindi na ako makatayo ng maayos. Ayos ka lang ba? Tingsha, kumusta ka? Kapit lang. Hahanap ako ng doktor. Babalik agad. Kuya, nandito na ako. Kuya, andito na ako. Dati, sa tuwing nasa utak ko, biglang may lumalabas na imahe. Natutupad lahat iyon sa huli. Ngayon kaya, pareho din? Ang binti ni Tingsha. Baka hindi ito sakit, kundi gumagaling na. Tingsha, maniwala ka sa akin. Subukan mong alisin ang saklay. Maglakad ng mag-isa. Baka may sorpresa. Ay. Ate, parang may sensation na ang binti ko. Yung manhid kong parte dati. Ngayon parang may lakas na. Eh, subukan mong maglakad. Gumaling na ang binti ko. Ate, gumaling na ang binti ko. Kaya ko nang maglakad ng normal. Tingsha, huwag ka munang magpakatigas. Hawakan mong mabuti ang saklay. Huwag kang magmadali. Ang bagay na ito, pagkatapos pumunta sa ospital, saka nating lubos na malalaman.
Hintayin nating umuwi ang kuya mo. Pagkatapos, pupunta tayo sa ospital. See, Aid? Susunod ako sa'yo. Saka ate, may gusto akong itanong sa'yo. Ikaw at ang kuya ko. Ano na ba talaga ang nangyayari? Lately, palihim kayo. Mukhang mabilis ang progress, Ako, wag muna nating pag-usapan to. Hintayin natin ang kuya mo. Pumunta muna tayo sa ospital. Kitang-kita na nahihiya ka. Ate, sabihin mo sa akin ang totoo. Pangako, hindi ako magsasalita. Hindi ko sasabihin kay kuya. Pwede pa kitang tulungan magtago. Shh! Umuwi na ang kuya mo. Bye, Weiwei. Bakit nandito ka pa? May kailangan ka ba? Lin Wanqing, ano ba talaga ang ginawa mo kay Ting Shen? Para siyang naulol. Bakit siya nagtitiwala sa'yo, pero ako ay hindi niya pinapansin? At sinigawan pa ako sa harap ng marami. Alam mo ba, dahil sa'yo, nasira ang lahat sa akin. Alam mo ba, dahil sa'yo sinira mo ang lahat. Ang posisyon ko sa kumpanya. Ang dignidad ko sa harap ng lahat. At ako at si Ting Shen, ang dapat naming hinaharap. Lahat sinira mo. Bye, Weiwei. Ikaw ang may kasalanan nito. Sa simula pa lang, ikaw lang ang nag-iisip niyan. Pinipilit mo ang ayaw. Palagi mong ginagamit ang pag-ibig bilang dahilan. Pinaparatangan at sinasaktan mo ang iba. Bye, Weiwei. Huwag ka nang magpakatanga. Hindi naman ganyan. Sinabi ni Ting Shen gusto niya ako. Kami ay engaged na mula pagkabata. Siya dapat ay akin. Sino ka ba? Isang babaeng walang karapatan. Karapat-dapat ka bang makipag-agawan kay Ting Shen? Tingnan mo ang sarili mo. Bye, Weiwei. Huwag ka nang magmatigas at manlinlang sa sarili mo. Matigas ang ulo? Sa tingin ko, masyado kang nagtatagumpay. Kung hindi ako makakapagpakasal kay Ting Shen, hindi ko makakasama siya sa magandang buhay. Kayo, hindi rin kayo magkakaroon ng payapang pagsasama. Ito ay isang nakakapinsalang chemical, ate, ingat. Lin Wanqing. Lin Wanqing, kung masisira lang ang mukha mo, sa tingin ko ano pa ang gagamitin mo para akitin si Ting Shen? Sa tingin ko, magugustuhan ka pa ba niya? Ikaw, hindi ba hindi kumikilos ang binti mo? Paano ka nakatayo? Hindi mo inaasahan, di ba? Gumaling na ang binti ko. Kanina lang ako nag-adjust. Bakit? Bakit bawat isa sa inyo ay laging ako ang pinupuntirya? At ikaw pa? Saan ba ako nahuhuli sa iyo? Kuya, dumating ka na sa wakas. Gusto ni Bai Weiwei na gumamit ng kemikal para sirain ang mukha ni ate. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ang binti mo. Sina. Oo nga, salamat kay ate. Si ate ang nag-encourage sa akin na bitawan ang saklay. Ayos lang ako. Salamat kay Ting siya. Kung hindi, delikado na sana. Pumunta ka sa opisina ko. Isuko si Bai Weiwei sa pulis. Sadya ang pananakit. Ting Shen, mali ako. Nagpadala lang ako sa emosyon. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ting Shen, Bai Weiwei, sinisante ka na. Mula ngayon, huwag ka nang lalapit sa akin at kay Wanqing. mali ako, Ting Shen. Isakdal siya ng intentional injury sa pulis. Mula ngayon, bawal siyang pumasok sa Lu Corporation kahit isang hakbang. Naiintindihan ko. Hindi Ting Shen, huwag. Bitawan mo ako. Bitawan Ting Shen. Wanqing. Pasensya na. Dahil nagdulot ako ng maraming maling akala sa iyo, hindi ko gusto si Bai Weiwei. Pero dahil sa matagal ng ugnayan ng aming mga pamilya, mas inalagaan ko siya ng kaunti. Ang taong gusto ko ay ikaw palagi. Oh, ako ba? Kung gusto mo, gagawa ako para sa iyo ng isang malaking kasal. Ipapahayag na ikaw ang asawa ng presidente. Oo, gagawin ko. Ang galing! Ang paborito kong magkasintahan ay nagkaroon ng happy ending.